Malamlam ang liwanag sa loob ng presinto. Animoy pagsasalarawan ng bigat sa dibdib ni Zera, habang nakaupo siya sa malamig na sementong sahig ng selda. Sa labas ay rinig niya ang mahihinang pag-uusap ng mga pulis, na tila hindi man lang nag-aalinlangan sa hatol na ipinataw sa kanya. Sir, malinaw naman sa CCTV na siya ang huling pumasok sa silid ng mga Mariano bago na-discover ang pagkawala ng mga alahas. Narinig niyang sabi ng isa sa mga investigador. Mariing napapikit si Zera. Pilit nilalabanan ng pumumuo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi totoo ang paratang sa kanya. Wala siyang kinalaman sa pagnanakaw. Ni hindi niya matandaan kung paano napunta sa bag niya ang mga alahas. Ang alam lang niya ay pumasok siya sa mansyon bilang isang kasambahay na may marangal na hangarin para sa anak niyang si Nathan. Sir, please, hindi po ako nagnakaw. Pagsusumamo niya sa isang pulis na lumapit sa kanyang selda. Napuno ng pakiusap ang tinig niya, ngunit nanatiling matigas sa mukha ng alagad ng batas. Kung may gusto kang sabihin mo na lang sa korte. Malamig nitong tugon bago tumalikod at iniwan siya nag-iisa sa loob ng rehas. Nanginginig na niyapos ni Zera ang sarili. Hindi dahil sa lamig ng paligid, kundi dahil sa takot at pangamba para kay Nathan. Gabi na. Malamang ay nag-aabang na ito sa may bintana at hinihintay ang pag-uwi niya. Hindi niya kayang isipin ang itsura ng anak, ang lungkot sa kanyang mga mata at ang pag-aalala sa kanyang tinig. Diyos ko, paano na si Nathan? Bulong ni Zera habang tuluyan ang bumagsak ang kanyang luha. Gustuhin man niyang lumabas at yakapin ang kanyang anak, ay wala siyang magawa. Sa gabing yon, ay isinara ang pinto ng kanyang kalayaan at isinilid siya sa isang mundo ng kawalan ng pag-asa. Si Zera Ramirez ay isang simpleng babae na hinubog ng kahirapan at pagsubok sa buhay. 28 taong gulang, maganda sa kabila ng pagod at hinanakit at may mga matang nagtatago ng lungkot, ngunit puno ng tapang. Isang byuda at ina ng 10 taong gulang na si Nathan. Siya ang tanging sandigan ng kanyang anak. Upang mabuhay ay nangangatulong siya sa pamilya Mariano, ang parehong tahanang pinaglingkuran noon ng kanyang namayapang ina. Sa bawat paglinis ng sahig at paglalaban ng damit, ay dala niya ang pangarap na maibigay kay Nathan ang mas magandang kinabukasan. Isang buhay na hindi kasing bigat ng kanyang dinaranas. Ngunit sa isang iglap, ay gumuho ang mundo niya sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Samantala sa mansyon ng mga Mariano, ay nagpaikot-ikot si Lucy sa harap ng isang malaking salamin, nakasuot ng mamahaling silk robe, habang nilalagyan ng mamula-mulang lipstick ang mapintog niyang labi. Sa gilid ay nakaupo naman sa isang eleganteng chaise lounge ang kanyang ina na si Tasha. Hawak-hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Oh my gosh, Mom! I still can't believe it. Finally, wala na ang cheap na babaeng yon sa mansyon na to. Wika ni Lucy at saka ngumisi habang hinahagod ang sarili sa salamin. Like, seriously, kanina lang, she was acting like she belongs here. So annoying. Dagdag pa niya. Tinaas ni Tasha ang kanyang baso, waring nag-toast sa ere. Well, darling, that's because she doesn't belong here. That girl, ew, she's nothing but a low-class thief na hindi marunong lumugar. Napahalakak si Lucy at umupo sa tabi ng ina. Imagine, Mom, she really thought she could stay here habang wala pa si Steve. As if. Alam mo namang, I work so hard para masigurong ako lang ang nasa tabi ni Steve when he comes back from the US. Tumango naman si Tasha, sabay lagok ng alak. And you did a great job, sweetheart. That girl is now rotting in jail. Habang tayo, we are celebrating in this luxurious mansion. Honestly, bakit pa siya tinanggap ni Madam Leticia bilang kasambahay nun? Like, what was she even thinking? Napairap si Lucy. Who cares?
The important thing is, wala na siya. And Steve won't even know na nandito siya before. By the time he gets back, I will make sure na ako lang ang nakikita niyang perfect future wife. Wika ni Lucy. Tumingin si Tasha sa kanyang anak at hinaplos ang buhok nito. Oh, you're really my daughter, Lucy. Smart, beautiful, and knows how to eliminate the competition. Pareho silang nagkatawanan habang patuloy ang kanilang munting selebrasyon at hindi alintana ang sakit na idinulot nila kay Zera. Sa kanilang isipan ay nagwagi sila, ngunit hindi nila alam. Ang kasinungalingang itinanim nila ay unti-unti na nag-ugat. At sa tamang panahon, ito ay magbubunga ng matinding pagbagsak. Sa isang maliit na barong-barong ay tahimik na nakaupo sa gilid ng bintana ang isang batang lalaki at nakayakap sa kanyang tuhod habang nakatitig sa lansangan. Madilim na ang paligid at ang lamig ng gabi ay sumasabay sa unti-unting pagyuko ng kanyang balikat. Si Nathan, na 10 taong gulang, ay matyagang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ina. Sanay siyang maghintay, sanay siyang marinig ang mahihinang yabag ni Zera sa hagdan at kasabay ng pagtawag nito sa kanyang pangalan. Pero sa gabing ito ay wala ni anino ng kanyang mama ang nagpakita. Kumakalam na ang sikmura niya pero hindi niya alintana. Ang mas mabigat na pakiramdam ay ang pangungulila. Ma! Mahina niyang tawag habang pinupunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok ang kanilang mabait na kapitbahay, si Aling Norma. May dalang mangkok ng sopas. Nathan, anak, kumain ka muna. Mahinahong anyaya nito. Sigurado may importante lang na inaasikaso ang mama mo. Pero umiling si Nathan. Mas lalong napayuko at sa unang pagkakataon ay hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. Bakit po hindi pa siya umuuwi? Humikbing tanong ng paslit. Sabi niya hindi siya magtatagal. Sabi niya uuwi siya agad. Tuluyan ang umiyak na wika ni Nathan. Napapikit na lang si Aling Norma. Ramdam ang kirot sa murang tinig ng bata. Wala siyang sagot. Wala siyang paliwanag kung bakit hindi pa bumabalik si Zera. Ang alam lang niya ay may isang musmos na pusong naghihintay. At sa bawat minutong lumilipas, ang pag-asa nitong makita ang ina ay unti-unting natutunaw. Magdamag na naghintay si Nathan sa may bintana at hindi alintana ang paglipas ng oras. Minsan ay pipikit siya saglit, pero agad ding magigising sa bawat tunog ng yapak sa labas. Umaasang isa doon ay ang kanyang mama. Habang lumalalim ang gabi, ay lalong bumibigat ang kanyang mga mata. Pilit niyang nilalabanan ng antok, ngunit ang kanyang murang katawan ay hindi na kinaya ang pagod at lungkot. Dahan-dahang sumandal ang kanyang ulo sa gilid ng bintana, at sa kabila ng paghihintay, ay tuluyan na siyang dinalaw ng antok. Sa kanyang mahimbing na pagkakatulog ay isang malamig na hangin ang dahan-dahang lumusot sa bintana. Tila isang paalala na sa kabila ng kanyang pag-asang makita ang ina, ang gabing iyon ay lilipas nang hindi ito bumabalik. Pagmulat ang mga mata ni Nathan kinabukasan ay agad siyang napabalikwas. Dumiretso siya sa pintuan at umaasang masasalubong niya ang kanyang mama sa labas. Pero walang Zera na nag-aabang sa kanya. Wala siya narinig na masayang pagtawag ng, "Anak, gising na," o marahang haplos sa kanyang buhok. Kinuyom niya ang kanyang maliliit na kamao at pilit pinipigilan ng muling pagluha. Hindi na siya maaaring maghintay. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari. Mabilis siyang nagbihes, nagpatong na manipis na jacket at lumabas ng bahay. Hindi niya alintana ang gutom o ang pagod. Ang tanging nasa isip niya ay ang mansyon ng mga Mariano, ang lugar kung saan huling nagtrabaho ang kanyang ina. Nang marating ni Nathan ang engrandeng tarangkahan ng mansyon, ay agad niyang kinatok ang malalaking bakal nito. "Ma! Mama!" Sigaw niya habang paulit-ulit na tinutulak ang gate, umaasang lalabas ang kanyang ina.
Ilang sandali pa ay bumukas ang tarangkahan at lumantad si Lucy. Nakataas ang isang kilay, waring naiinis sa pagdating ng bata. Oh my gosh! Anong ginagawa mo rito? Inis na tanong ng dalaga. Nakapamewang pa habang tinitignan si Nathan mula ulo hanggang paa. Nasaan po ang mama ko? Nanginginig na tanong ni Nathan. Pilit itinatago ang kaba sa kanyang tinig. Bakit hindi po siya umuwi? Ngumisi si Lucy at lumingon sa ina niyang si Tasha, na noon ay pababa ng hagdan patungo sa kanila. Oh, Mom, look! It's the little rat looking for his mother's stiff. Tumaas ang kilay ni Tasha at hinawi ang buhok niya sa balikat. Ay, iho, hindi mo ba alam? Nasa kulungan ang mama mo. Kasi, well... Sagot ni Tasha at saka pinaglaruan niya ang kanyang perlas na kwintas at saka lumapit kay Nathan. Magnanakaw siya. Nanlaki ang mga mata ng bata. Hindi totoo yan! Sigaw ni Nathan sa nanginginig na boses. Hindi magnanakaw ang mama ko! Napailing si Lucy, kunwari naaawa. Oh, poor thing. Pero sorry ha, it's the truth. Nahuli siya mismo sa akto, and the police took her away. Kaya wala na siya rito, and she's never coming back. Muling napakuyom si Nathan. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga sinabi nila. Hindi siya makapaniwala. Alam niyang hindi totoo yun. Hindi kailanman magnanakaw ang kanyang mama. Umalis ka na, bata. Madiing sabi ni Tasha. Hindi mo na mababago ang nangyari. Kung gusto mong makita ang nanay mo, aba, sumunod ka na lang sa presinto. Bago pa siya makasagot ay biglang isinara ni Lucy ang pinto sa kanyang harapan. Napatigil si Nathan at nakatulala sa malamig na bakal sa kanyang harapan. Sa isang iglap ay parang gumuho ang kanyang mundo. Dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang pag-asang uuwi ang kanyang ina ay napalitan ng mas matinding sakit. At sa murang edad ay natutunan niyang ang mundo ay hindi laging makatarungan. Tumakbo si Nathan. Halos wala nang pakiramdam sa kanyang mga paa. Mula sa mansyon ng mga Mariano hanggang sa police station ay hindi niya alintana ang sakit ng bawat hakbang, ang paghingal o ang init ng araw na tumatama sa kanyang pawisang mukha. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang mama. Ang mama niyang hindi kailanman magnanakaw. Nang marating niya ang presinto ay hindi na siya nagdalawang isip na pumasok. Halos hindi na siya makahinga sa kaba, pero pinilit niya magsalita. Manong, gusto ko po makita ang mama ko. Si Zera po, nandito siya, di ba? Nagkatinginan ng mga pulis bago siya itinuro sa isang selda sa dulo ng himpilan. Dahan-dahang lumapit si Nathan, at sa sandaling yun, ay bumagsak ang lahat ng iniipon niyang tapang. Doon, sa loob ng malamig at makipot na kulungan, ay nakaupo ang kanyang mama. Nakayakap sa sarili at waring pinipigil ang sariling bumigay. Ngunit ang marinig ang kanyang boses ay agad itong napalingon. Nathan, Mama. Sa isang iglap ay napahagulhol si Nathan habang kumapit sa rehas. Napatayo si Sarah. Mabilis na lumapit sa anak at mahigpit itong niyakap kahit na may bakal na humahadlang sa pagitan nila. Anak! Anak ko! Lalong humigpit ang yakap ni Nathan. Mama, umuwi ka na. Umuwi ka na po. Please, ayoko na po maghintay. Ang tagal niyo po hindi umuwi. Napapikit si Sarah at pilit nilulunok ang kirot sa puso. Gusto niyang sabihin sa anak na uuwi na siya, na matatapos din ang lahat ng ito. Pero paano? Paano kung hindi siya makalabas agad? Hinaplos niya ang mukha ng anak at pinilit ngumiti kahit pa gusto na rin niyang humagulhol. Anak, Nathan, anak, hindi ko may papangako kung kailan ako makakauwi. Lalong lumakas ang iyak ng bata. Bakit po, Mama? Hindi po kayo masamang tao. Hindi, anak. Hindi ako magnanakaw. Pero minsan, hindi ganun kadali ang buhay. Lumunok si Sarah, pilit na hindi umiyak. Kaya pakiusap. Habang wala pa ako, mag-ingat ka palagi, ha?
Huwag kang gagawa ng masama, ha? Tumango si Nathan at nanginginig ang labi. At hanggat maaari, lumapit ka muna kay Aling Norma para may makain ka. Huwag kang matigas ang ulo, ha, anak? Pero, Mama... Hinaplos muli ni Zera ang buhok ng anak at pinahid ang luha nito gamit ang nanginginig niyang mga daliri. Huwag kang mag-alala, anak. Lalaban ako. Gagawin ko ang lahat para makalabas dito. Para makabalik sa'yo. Mahigpit na muling kumapit si Nathan sa bakal na rehas. Kahit bata pa siya, ay alam niyang ang pangakong iyon ng kanyang ina ay puno ng pasakit at kawalang kasiguraduhan. At sa murang edad, ay natutunan niyang ang tunay na laban ay hindi lagi nasusukat sa lakas, kundi sa tibay ng puso at pananalig na balang araw ay makakauni rin ang kanyang pinakamamahal na ina. Hinaplos ni Zera ang mukha ng anak sa huling pagkakataon bago siya tuluyang itaboy palabas ng presinto. Napakabigat sa kanyang loob na makita si Nathan na lumuluha. Pero wala siya magawa. Habang lumalakad palabas ng gusali, ay hindi pa rin mapawi sa isip ni Nathan ang sakit na nakita niyang kalagayan ng kanyang ina. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat para mapalaya ito. Bago siya tuluyang makalabas ay napansin niyang may isang pulis na nakatingin sa kanya. Hindi tulad ng ibang pulis na tila walang pakialam. Ang lalaking ito ay may maamong mukha. May awa sa mga mata nito. Lakas loob na lumapit si Nathan. Manong, may gusto po akong itanong. Bagyang yumuko ang pulis upang mas makita ang mukha ng bata. Ano yun, iho? Pilit na nilunok ni Nathan nang bumara sa kanyang lalamunan. Paano ko po mapapalaya ang mama ko? Napabuntong hininga ang pulis bago sumagot. Anak, ang kaso ng mama mo ay may piyansa. Ibig sabihin, pwede siya makalaya pansamantala habang nililitis ang kaso niya. Napakunot noo si Nathan. Ibig sabihin po, may paraan para makauwi siya? Tumango ang pulis. Oo, pero kailangan mo na magbayad ng 10,000 piso para sa piyansa niya. Nanlaki ang mga mata ng bata. 10,000? Para sa kanya ay isa yung napakalaking halaga. Wala naman silang ganoong pera. Kung may magbabayad ng piyansa, pwede na po siya lumabas. Oo, pero hanggang doon lang. Ilang harapin pa rin ng mama mo ang kaso niya sa korte. Paliwanag ng pulis. Napayuko si Nathan. Sa isip niya ay paano siya makakahanap ng ganyang kalaking pera. Wala naman siyang trabaho, bata pa siya. Napansin ng pulis ang lungkot sa mukha ng bata kaya tinapik niya ito sa balikat. Huwag kang mawalan ng pag-asa, iyo. Kung talagang inosente ang mama mo, lalabas din ang katotohanan. At baka kung magsisikap ka, makahanap ka ng paraan para matulungan siya. Tumango si Nathan at pilit pinapalakas ang loob niya. Wala siyang ideya kung paano, pero isa lang ang sigurado niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya naililigtas ang kanyang mama. Mula sa araw na yon ay nagpasya siyang gagawin niya ang lahat para makahanap ng 10,000 piso. Kahit gaano kahirap at kahit anong pagsubok ay hindi siya titigil. Para sa kanyang mama. Para sa kalayaan ni Zera. Mula nang malaman ni Nathan ang halaga ng kalayaan ng kanyang ina, ay hindi na siya mapakali. Hindi siya makatulog na maayos at hindi rin siya halos makakain. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Ang makalikom ng 10,000 piso upang mapalaya si Zera. Alam niyang hindi niya ito makukuha sa isang iglap, pero hindi iyon dahilan upang sumuko siya. Kinabukasan, sa suot niyang kupas na t-shirt at shorts, ay pumwesto si Nathan sa isang mataong lugar, sa tapat ng simbahan kung saan maraming taong dumadaan. Doon ay naupo siya sa gilid ng kalsada at mahigpit na hawak ang isang lumang lata ng gatas na ginawang alkansya. Manghingi na lang ako ng tulong. Mahina niyang bulong sa sarili. Sa una ay nakakahiya. Maraming taong dumaraan. Ang ilan ay hindi siya pinapansin. Ang iba naman ay tinatapunan siya ng matalim na tingin. Ngunit hindi natinag si Nathan. Manghingi lang po ako ng konting tulong para po sa piyansa ng mama ko. Paulit-ulit niyan sinasabi at kahit na minsan ay hindi siya pinapansin. May ilan namang mababait ang nagbigay.
Isang matandang babae ay naghulog ng 5 piso. Ang isang lalaki naman ay nag-abot ng 1 pirasong pandesal. Bagamat maliit lamang ay walang pagsidla ng tuwa ni Nathan sa bawat sentimong malikom niya. Sa loob ng ilang araw ay ito ang naging routine niya. Gigising ng maaga, pupunta sa simbahan o sa plaza, maghihintay ng mga taong may mabubuting puso at sa gabi ay bibilangin ang kanyang naipon. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Hindi pwedeng puro limos lang. Kailangan ko maghanap ng ibang paraan. Wika ni Nathan. Isang gabi habang binibilang ang kanyang bariyang naipon ay napaisip siya. Nakita niya ilang batang nagtitinda ng candy at sigarilyo sa kanto. Doon niya naisip na pwede rin siya magtinda. Sa kaunting naipon niyang pera ay pumunta siya sa maliit na tindahan ni Aling Norma at bumili ng 3 supot ng candy at ilang pirasong yosi. Kinabukasan, sa halip na mamalimos lang, ay sinubukan niya maglako. Bilhin niyo na po! 3 candy, 5 piso lang! Sigaw niya habang nililibot ang kalsada. Mahirap sa una. May mga bumibili, may mga hindi. Pero hindi siya sumuko. Kahit pagod, kahit gutom, kahit halos mawalan na ng boses sa kakatawag ng mamimili, hindi siya tumigil. At sa unang araw niyang pagtitinda, ay kumita siya ng 30 piso. Bagamat maliit lang para kay Nathan, ito ay isang panibagong pag-asa. Kung magpapatuloy siya at kung magsusumika pa, ay alam niyang unti-unti niya makakamit ang 10,000 piso na kailangan para sa kalayaan ng kanyang ina. At wala siyang balak na huminto. Sa loob ng halos 1 linggo ay walang sawang nagtinda si Nathan ng candy, sigarilyo at kung ano-ano pang mumurahing paninda. Sa umaga, pumupwesto siya sa harap ng simbahan. Sa hapon ay naglalakad siya sa palengke at sa gabi ay nagtitinda siya sa kanto kung saan maraming lasing at pagod na manggagawa. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, nang bilangin niya ang kanyang ipon isang gabi ay hindi pa ito umabot ng 1,000. Hawak ang garapong pinag-iipunan niya ay napaluhod si Nathan sa sulok ng barong-barong na tinutuluyan niya pansamantala kay Aling Norma. Nanginig ang kanyang mga kamay sa matinding panghihinayang. Paano ko matutumpo si Mama kung ganito lang kaunti ang ipon ko? Damdam niyang parang binagsakan siya ng langit at lupa. Pinilit niyang huwag umiyak, pero hindi niya napigilan ang pag-aagos ng luha niya. Hindi niya alam kung ilang minuto siya nakaluhod sa lupa at tahimik na umiiyak. Hanggang sa maramdaman niyang may isang mainit at magaan na palad ang humaplos sa kanyang likod. Nathan, anak, bakit ka umiiyak? Malambing na tanong ni Aling Norma, ang matandang kumugkop sa kanya pansamantala. Lalo pang tumulo ang luha ni Nathan. Ate Norma, ginawa ko na po ang lahat. Mamalimos, maglako, kahit anong kaya ko. Pero ang layo pa po ng kailangan kong pera. Malungkot na ngumiti si Aling Norma at hinawakan ang kamay ng bata. Anak, huwag kang panghinaan ng loob. Wala namang imposible sa Diyos. Napayuko si Nathan. Pero ate, paano kung hindi ko talaga kayang abutin ang halagang yon? Paano kung hindi ko mailigtas si Mama? Pinanghihinaan ng loob na tanong ng paslit. Hinaplos ng matanda ang kanyang buhok. Ang mahalaga ay hindi ka sumuko. At tandaan mo, may ibang paraan si Lord para tulungan ka. Minsan, hindi natin agad nakikita. Pero nandiyan lang ang sagot sa panalangin natin. Sagot naman ni Aling Norma. Tumingala si Nathan. Sa tingin niyo po ba may pag-asa pa? Tanong niya. Ngumiti si Aling Norma at tumango. Oo naman anak, basta magtiwala ka lang. Baka bukas may dumating na himala. Kahit na papano ay gumaan ang pakiramdam ni Nathan. Wala man siyang kasiguraduhan kung kailan at paano siya magkakaroon ng sapat na pera. Pero isang bagay lang sigurado niya. Hindi pa siya tapos lumaban. Kinabukasan sa kabila ng pagod at panghihina ng loob ay muli siya lumabas upang subukang muli. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng araw na yon, pero sa kanyang puso, isang bagay ang kanyang inuulit-ulit. Hindi ako susuko, Mama. Hindi kita pababayaan. Sa kabila ng pagod at gutom ay patuloy pa rin si Nathan sa pagtitinda.
Alam niyang hindi siya maaaring sumuko, hindi habang ang kanyang ina ay nasa loob ng malamig na kulungan at naghihintay sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad sa gilid ng kalsada, ay nadaanan niya ang isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa tabi ng bangketa. Sa tabi nito ay may isang lalaking mukhang abala sa pagbubukas ng pinto. Pero sa isang iglap ay isang anino ang mabilis na dumaan sa likuran ng lalaki. Sa isang mabilis na kilos ay hinablot ng anino ang wallet nito mula sa kanyang bulsa at agad tumakbo palayo. Nakita iyon ni Nathan. "Uy! Magnanakaw!" Sigaw niya sabay habol sa lalaki. Dahil maliit at sanay sa mabilis ang kilos, ay madaling nakipagsabayan si Nathan sa pagtakbo. Dumaan sila sa makikitid na eskanita, lumusot sa pagitan ng mga tricycle at hanggang sa napadpad sila sa isang bakanteng lote. Doon, sinunggaban ni Nathan ang likod ng lalaki, dahilan upang matumba ito at mahulog ang wallet. Agad niyang dinampot ang wallet at mabilis na tumakbo pabalik sa may-ari nito bago pa siya habulin muli na magnanakaw. Hingal na hingal siya bumalik sa tabi ng mamahaling kotse, kung saan nakatayo pa rin ang lalaki na halatang naguguluhan sa nangyari. "Kuya, ito po yung wallet niyo," sabi ni Nathan habol ang hininga habang inaabot ang gamit ng lalaki. Nagulat ang lalaki, tila hindi makapaniwala na isang batang gusgusin na naligtas sa kanyang wallet. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Saka napabuntong hininga na makitang naroon pa rin ang lahat ng laman nito. Mga card, pera at mahalagang dokumento. Anong pangalan mo, bata? Tanong ng lalaki habang nakatitig sa kanya. "Nathan po," sagot niya, pawisan pa rin. Napangiti ang lalaki. Ang tapang mo naman, Nathan. Alam mo bang maaari ka mapahamak sa ginawa mo? Bahagyang yumuko si Nathan. "Alam ko po, pero hindi ko po kayang pabayaan kayong manakawan." Tumango ang lalaki at may hinugot mula sa kanyang wallet. Mabuti kang bata, Nathan. Narito para sa'yo. Inabot niya ang 1,000. Nagulat si Nathan. Kuya, hindi na po. Hindi ko po ito ginawa para sa pera." Ngumiti ang lalaki. Alam ko, pero gusto kitang tulungan. Saglit na nag-isip si Nathan bago tinanggap ang pera. Malaking bagay na rin ito sa ipon niya. "Salamat po, kuya." Taos puso niyan sabi. Matapos ibalik ni Nathan ang wallet kay Steve, ay agad siyang bumalik sa gilid ng kalsada kung saan nakalagay ang kanyang maliit na kariton ng paninda. Maingat niyang inayos sa mga candy, sigarilyo, at ilang piraso ng chichirya na ibinebenta niya upang kumita ng pera para sa piyansa ng kanyang ina. Pinanood siya ni Steve habang abala itong inaayos ang kanyang munting hanap buhay. Napakunutan noon ang binata. Ikaw lang ba nagtitinda ng mga ito? Tanong ni Steve habang lumalapit sa paninda ng bata. Tumango si Nathan. "Opo kuya, wala naman po akong ibang mapagkakakitaan." Nag-isip sandali si Steve bago muling nagtanong. Hindi ka ba dapat nasa eskwelahan? Dito napayuko si Nathan. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang dapat siyang nasa paaralan, nag-aaral, at hindi naglalako sa kalsada. Pero wala siyang magagawa. Mas mahalaga ngayon na mailigtas ang kanyang ina. "Hindi po muna ako pumasok," sagot niya ng mahinang boses. "Kailangan ko po mag-ipon ng pera para mapalaya si mama." Napakunutan noon ni Steve. Bakit? Nasaan ba mama mo? Malalim na bumutong hininga ang pinakawalan ni Nathan bago tumingala kay Steve. "Ay, nakakulong po siya kuya. Napagbintangan siya nagnakaw ng alahas sa isang mansyon. Pero hindi naman po totoo yun, hindi po siya magnanakaw." Dama ni Steve ang lungkot sa boses ng bata. Napansin niya ang pamumuo ng luha sa mga mata nito. Ngunit pilit itong nilalabanan ng pagpatak ng luha. Anong pangalan ng mama mo? Tanong niya ng may senseridad. "Zera po," sagot ni Nathan. "Zera Ramirez." Nanatiling tahimik si Steve. Alam niyang hindi ito simpleng kaso. Alam niya ring mahirap palabasin ng isang tao lalo na kung may matibay na ebidensya laban dito. Ngunit hindi niya rin kayang baliwalain ang sakit na nakikita niya sa isang batang handang gawin ang lahat para sa kanyang ina. Muling bumaling siya kay Nathan at ngumiti ng bahagya.
Nathan, abogado ko. Baka sakaling matulungan ko ang mama mo. Nanlaki ang mga mata ng bata. Talaga po, kuya? Tumango si Steve. Oo, pero kailangan ko malaman ng buong detalye ng kaso niya. Kailan siya nakulong? Anong ebidensya laban sa kanya? Halos hindi makapagsalita si Nathan dahil sa sobrang tuwa. Hindi siya makapaniwala. Isang abogado mismo ang nag-alok na tulungan siya. Ito na ang hinihintay niyang pag-asa. Kuya, wala po akong pambayad sa inyo. Nauutal na sabi ni Nathan. Kinabahan na baka bigla itong umatras. Ngumiti naman si Steve at umiling. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Minsan, hindi pera ang dahilan kung bakit tayo tumutulong sa iba. Tuluyang napaluha si Nathan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa lungkot kundi sa labis sa pag-asa. Mama, may pag-asa na tayo. Nagpasya sa Steve na puntahan si Zera. Hindi mapakali si Nathan habang sakay ng sasakyan ni Steve patungo sa presinto. Kanina pa siyang tahimik, ngunit hindi maitatago ang kaba at pananabig sa kanyang mga mata. Hawak niya ang luma ngunit malinis niyang bag at mahigpit ang kapit na tila ba kumukuha ng lakas mula rito. Pagdating nila sa presinto ay agad na lumapit si Steve sa desk officer upang itanong ang tungkol kay Zera Ramirez. Mabilis naman sumagot ang pulis. Yung kasong pagnanakaw sa mansyon ng mga Mariano? Tanong ng pulis habang tumitingin sa logbook. Siya yung nahulihan ng mga alas sa bag niya. Malakas ang ebidensya laban sa kanya kaya hindi namin siya pwedeng basta palabasin. Napatingin si Steve kay Nathan na nakikinig sa usapan. Nakakunot ang noo ng bata at mahigpit ang pagkakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Sino nagreklamo laban sa kanya? Diretsong tanong ni Steve. Tumingin ang pulis sa talaan bago sumagot. Miss Lucy Ferrer, sir. Nanigas ang katawan ni Steve. Muling inulit sa isip niya ang pangalang binanggit. Lucy Ferrer, ang parehong babae na fiancé niya. Nag-aalab ang kanyang dibdib, ngunit hindi niya ipinakita kay Nathan ang kanyang emosyon. Hindi niya rin sinabi kung sino talaga si Lucy sa kanya. Nasaan siya? Tanong ni Steve na kalmado. Itatabi ko na lang kayo kay Hepe para payagan kayo makausap siya. Matapos ang ilang minuto ay dinala sila sa selda kung saan nakakulong si Zera. Nang makita ng babae ang anak niyan si Nathan, ay hindi niya napigilan ang pag-agos ng luha niya. Agad siyang lumapit sa bakal na rehas at iniabot ang kamay sa anak. Nathan! Mama! Agad na hinawakan ni Nathan ang kamay ng ina. Pareho silang umiiyak. Pasensya na po, Mama. Ginawa ko po ang lahat para mapalabas kayo. Mabilis na lumapit si Steve at sa unang pagkakataon ay nagtagpo ang mga mata nila ni Zera. Napansin niyang kahit pagod at may bahid ng lungkot ang mukha nito, hindi pa rin ito nawala ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ikaw? Bahagyang natigilan si Zera na makita si Steve. Magandang hapon, Miss Ramirez. Kalmado niyang bati. Ako si Steve, isang abogado. Nagulat si Zera. Hindi niya inaasahang may isang abogado na magpapakita ng interes sa kaso niya. Abogado? Tumango si Steve. Oo, ako ang tutulong sa'yo. Hindi ko alam kung paano o bakit, pero may kutob akong inosente ka. Kaya ako na magbabayad ng piyansa mo at pangako ko, aayusin natin ang kaso mo. Nanlaki ang mga mata ni Zera. Hindi niya alam kung paano siya tutugon. Isang estrangherong biglang dumating at nag-alok ng tulong. Isang estrangherong tila may ibang nararamdaman sa kanya. At sa hindi mapaliwanag na dahilan, ay nararamdaman niyang maaari siyang magtiwala dito. Hindi maiwasan ng mga pulis na magpalitan ng tingin na marinig ang pangalan ni Steve. Para bang sa isang iglap ay nagkaroon ng tensyon sa loob ng presinto. Ilang sandali pa ay tila naging mas maingat ang kanilang kilos at pananalita. Sir, Tanong ng isa sa mga pulis na tila nag-aalangan. kayo po ba ay may kaugnayan sa... Wala tayong kailangang pag-usapan tungkol dyan. Malamig ngunit may bigat ang sagot ni Steve. Ang importante ngayon ay magpapiyansa ako para sa babaeng to. Tiklop ang lahat ng pulis. Wala na nagtanong pa. Isa lang ang malinaw. Ang apelyidong Mariano ay may kapangyarihan. Samantala, si Zera ay tahimik na nakikinig. Hindi niya lubos na maunawaan kung bakit tila may awtoridad ang lalaking ito sa presinto.
Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Ang mahalaga sa kanya ay may taong handang tumulong sa kanya at kay Nathan. Nagpakilala si Steve sa kanya. Ako si Steve. Aniya habang nakatitig kay Zera na bahagyang naiilang sa paraan ng pagtitig niya. Isa ako abogado at ako ang tutulong sa'yo. Saglit na pinagmasdan ni Zera ang binata. Matangkad ito, may matalim na tingin, ngunit sa ilalim ng kanyang seryosong ekspresyon ay may nakatagong init. Parang isang taong totoo sa kanyang salita. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Zera na puno ng pag-aalinlangan. Napangiti naman si Steve. Dahil naniniwala ako, inosente ka. Sagot niya. At dahil hindi ko kayang hayaang magdusa ang isang ina na hindi naman dapat naririto. Walang alam si Zera tungkol sa pagkatao ni Steve. Ni hindi niya alam na isa itong Mariano. Ngunit sa kanyang puso, ay unti-unti siyang nadadala ng tiwala sa binatang ito. At para kay Steve ay hindi niya rin maipaliwanag kung bakit. Pero sa unang pagkakataon ay may isang bagay siyang gustong gawin, hindi dahil sa utos ng iba, kundi dahil gusto niya. Gusto niyang mapalaya si Zera. Pagkalabas ng presinto ay hindi nag-atubiling dinala ni Steve ang mag-ina sa isang mamahaling restaurant. Alam niyang gutom na mga ito, lalo na si Nathan, na ilang araw na nagsusumika para lamang makalaya ang ina. Pagpasok nila sa loob ay hindi maiwasan ni Zera na mailang. Mula sa eleganteng chandeliers hanggang sa puting tablecloths at kristal na baso, lahat ng nasa paligid niya ay tila sumisigaw ng hindi siya nababagay doon. Sir, good evening. Bati ng manager kay Steve na agad silang inasikaso. Would you like the usual? Ngumiti si Steve at umiling. No, just give us something hearty. Yung masarap pero hindi masyado mabigat sa tiyan. Napatingin si Zera kay Steve. Hindi pa rin makapaniwala sa kabutihang ipinapakita nito. Hindi niya alam kung paano siya makakabawi sa binata. Steve, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Anya, halos mahulog ang luha ng kanyang pasasalamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon nasa loob pa rin ako ng... Napangiti si Steve at umiling. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang gusto ko lang, makapag-aral si Nathan. Isang matalinong bata ang anak mo. Sayang kung hindi niya maabot ang pangarap niya. Napayuko si Zera. Alam niyan tama si Steve. Pero paano niya matutustusan ng pag-aaral ni Nathan kung wala na siyang trabaho? Paano ko naman gagawin yun ngayon? May halong lungkot sa kanyang tinig. Wala na akong babalikan na trabaho. At hindi ko alam kung may tatanggap sa akin pagkatapos ng eskandalong ito. Tumahimik si Steve saglit, ngunit kita sa mukha niya na may iniisip na solusyon. Sa isang banda ay hindi pa niya binabanggit ang tunay niyang apelyido, pero may isang bagay siyang tiyak. Hindi niya hahayaang mapariwala ang mag-ina. Napatingin siya kay Zera. Bakit ba ang lakas ng tama ako sa babaeng to? Tanong niya sa sarili. Ngunit hindi na niya inisip ang sagot. Ang mahalaga lang ngayon ay siguruhing magiging maayos ang buhay na mag-ina. Ayan mo ko. Sabi ni Steve sa malumanay ngunit matatag na tinig. Akong bahala. Hindi nagtagal ay unti-unting nagbago ang buhay ni Zera at ni Nathan. Lahat ng ito ay dahil sa isang lalaking halos hindi pa nila lubusang kilala, si Steve. Sa loob lamang ng ilang araw matapos siyang makalaya, ay nag-alok si Steve ng trabaho kay Zera bilang helper sa law office ng kanyang kaibigan na si Jake Perez, isang respetadong abogado sa lungsod. Bagamat nag-alinlangan si Zera nung una ay tinanggap din niya ang alok. Wala siyang ibang mapagpipilian. Kung gusto niyang mapanatili ang kinabukasan ni Nathan ay kailangan niyang bumangon muli. Sigurado ka ba dito, Steve? Tanong ni Zera na magpaalam siya kay Steve bago pumasok sa kanyang unang araw sa opisina ni Jake. Baka maging pabigat lang ako. Ngumiti si Steve. Alam ko masipag ka, Zera, at higit sa lahat, may tiwala ako sa'yo. Napayuko si Zera. Samantala ay hindi rin nalimutan ni Steve ang pangako niya kay Nathan. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon, ay nakahanap siya ng magandang paaralan para sa bata. Nang malaman ito ni Nathan ay halos mapaluha ang bata sa saya. Talaga po, Kuya Steve? Nagliliwanag ang kanyang mga mata habang yakap-yakap ang bagong school bag na binili ni Steve para sa kanya. Makakapag-aral na po ako ulit. Tumango si Steve at ginulo ang buhok ng bata.
Oo naman, pero isang kondisyon ah. Ano po yun? Dapat mag-aral ka na mabuti. Opo, pangako po. Isang linggo pa ang lumipas at tuluyan na lumipat sa isang maayos at ligtas na apartment ang mag-ina. Hindi na nila kailangang matulog sa maliit at sira-sirang kwarto sa lumang paupaang bahay. Ngayon ay may malinis na higaan na si Nathan, may maaliwalas na sala at higit sa lahat ay may kapayapaan sila mag-ina. Lahat ng ito ay dahil kay Steve. Ngunit sa kabila ng kanyang mga ginawa ay may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Bakit ba niya ginagawa ang lahat ng ito para kay Zera? Isa lang ang malinaw. Hindi lang ito dahil sa utang na loob. May ibang dahilan. Isang damdaming hindi niya pa kayang pangalanan. Sa loob ng halos 2 linggo mula nang bumalik si Steve sa Pilipinas, ay hindi niya nagawang umuwi sa kanilang mansyon. Abala siya sa pag-aasikaso ng mga kaso, sa bago niyang trabahong hinahawakan, at higit sa lahat, ay sa mag-inang sina Zera at Nathan. Para bang hindi na yun basta pagtulong lang. Sa bawat araw na lumilipas, ay mas nagiging malapit siya sa kanila, lalo na kay Nathan. Hindi niya na malayang lumipas ang oras. Hanggang sa isang araw ay isang tawag ang biglang nagpaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang tinatakasan. Ang pagbabalik sa mansyon ng kanyang pamilya. Hello, Steve. Where the hell are you? Galit na sigaw ng pamilyar na boses ng isang babae sa kabilang linya. Napapikit si Steve at napabuntong hininga. Hindi na niya kailangan tignan ang screen ng kanyang cellphone para malaman kung sino ang tumatawag. Si Lucy. Lucy. Mahinahon ang boses ni Steve pero dama ang pag-alangan. I can't believe you. You've been here all this time and you didn't even bother coming home? Mula sa likuran ay narinig niyang may isa pang boses, mas matanda, si Tasha. Anak, bumalik ka na rito. Tumawag ang mami mo. Hinahanap ka na niya. Napakagatlabi si Steve. Si Doña Leticia, ang matriarka ng pamilya Mariano. Alam niyang hindi siya matatakasan ng babaeng yon, lalo na't ito mismo ang dahilan kung bakit siya pinauwi ng Pilipinas. Nang hindi siya agad sumagot, ay muling nagpatuloy si Lucy. Steve, kailangan mong bumalik. Kung ayaw mong mapagalitan ni Donya, umuwi ka na agad. Hindi na siya tumanggi pa. Alam niyang wala siyang kawala. Fine, I'll be there. Pagkatapos ng tawag ay napabuntong hininga si Steve. Hindi niya alam kung bakit, pero sa ideya pa lang ng pagbabalik sa mansyon, ay tila may bumibigat sa kanyang pakiramdam. Sanay na siyang wala roon. Sanay na siyang malayo sa buhay na ipinilit sa kanya noon. Pero ngayon ay wala na siyang magagawa. Kailangan niyang bumalik at harapin ang lahat. Pagbalik ni Steve sa mansyon, ay sinalubong siya agad ng mainit na yakap ni Lucy. Halatang miss na miss siya ng fiancé niya, pero hindi siya gumanti ng yakap. Nanatili siya nakatayo, walang emosyon, at hinihintay lang matapos ang drama ni Lucy. Steve, finally you're here. Do you know how much I missed you? Malambing pero pilit ang boses ni Lucy habang mahigpit siyang niyayakap. Hindi sumagot si Steve. Imbes ay marahang inalis niya mga kamay ng dalaga mula sa kanyang katawan. I'm tired, Lucy. I just want to rest. Saglit na natigilan si Lucy. What? Pero ngayon ka lang bumalik? Dapat mag-spend tayo ng time together. Napahinga na malalim si Steve. Wala talaga siya sa mood para sa kaartehan ng fiancé niya. Hindi niya pa rin lubos na maintindihan. Pero mula nang makilala niya si Zera at si Nathan, ay para nagbago ang pananaw niya sa maraming bagay. Lucy, please, not now. Walang emosyon ang boses nito. Diretso siya naglakad paakyat sa kanyang kwarto at iniwan si Lucy na nagpipigil ng galit. Naiwan si Lucy na nakatayo sa gitna ng mansyon at namumula mukha sa inis. Ramdam niya ang panlalamig ni Steve. Parang umiwas ito sa kanya at hindi niya gusto ang nararamdaman niyang iyon. Ma, bulong niya habang nakakunot ang noo. Something is wrong. Parang may tinatago si Steve sa atin. Napatango naman si Tasha, ang kanyang ina, habang sinisimsim ang mamahaling tsaa sa harap ng lamesa. At kailangan nating malaman kung ano yon. Hindi naman talaga dapat magiging fiancé ni Steve si Lucy. Kung hindi lang dahil sa isang trahedya na ganap ilang taon na nakakalipas, ay hindi kailanman mangyayari ang kasunduang ito.
Ang ama ni Lucy ay isang mabuting tao. Isa siyang tapat na empleyado ng pamilya Mariano. Isang araw, habang nasa isang business trip kasama ang ama ni Steve, ay isang aksidente ang naganap. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ay nailigtas niya ang buhay ng ama ni Steve kapalitan sarili niyang buhay. Dahil sa pangyayaring yon ay naging malaki ang utang na loob ng pamilya Mariano sa pamilya ni Lucy. Upang matiyak ang magandang kinabukasan ng nag-iisang anak na yumaong lalaki, ay ipinangako ng pamilya Mariano na sila na ang bahala kay Lucy. At bahagi ng pangakong yon ang pagsasaayos ng engagement ni na Steve at Lucy. Hindi na tinutulan ni Steve ang desisyon ng kanyang pamilya noon. Isa siyang taong hindi basta-basta sumusuway sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Pero kailanman ay hindi naging malapit ang loob ni Steve kay Lucy. Para sa kanya ay isa lamang itong responsibilidad na kailangan gampanan. Isang obligasyon na kailangan tuparin. Ngunit ngayong nandito na siya sa Pilipinas, nakikilala ang mga taong tulad ni Zera at Nathan, at muling natutuklasan ang sarili niyang mga damdamin, ay unti-unting nagbabago ang pananaw niya. Ngayon ay hindi na lang basta obligasyon ang gusto niyang gampanan. Gusto niya sundin ang kung anong sinasabi ng kanyang puso. Samantala, ay nakarating din sa mag-ina tungkol sa paglaya ni Zera. Hindi makapaniwala si Lucy sa narinig. Ang mismong lalaking gusto niyang mahulog sa kanya, si Steve, ay siya ngayong kumakalaban sa kanya. Steve, tell me you're joking. Bakit mo tinutulungan ng babaeng yon? Sigaw ni Lucy habang nakatayo sa harapan ni Steve sa loob ng opisina nito sa mansyon. Halos mag-apoy ang mga mata ni Lucy sa galit at paninibugho. Hindi man lang natinag si Steve. Sa halip ay inilabas niya ang isang flash drive mula sa kanyang bulsa at marahang ipinatong sa lamesa. You want to know why, Lucy? Dahil alam ko wala siyang kasalanan. At alam ko rin kung sino talagang may pakananan lahat. Napasinghap si Tasha. Anong ibig mo sabihin, iho? Aniyang pilit na umingiti kahit kita sa kanyang mukha ang kaba. Isinandal ni Steve ang sarili sa kanyang upuan, saka pinindot ang remote control ng malaking TV screen sa opisina. Sa isang iglap ay lumitaw ang malinaw na CCTV footage. Ang eksaktong sandali kung saan lihim na inilagay ni Lucy ang mga alahas sa bag ni Zera, habang abala ito sa pag-aayos ng mesa sa mansyon ng mga Mariano. Explain this, Lucy. Malamig na sabi ni Steve habang tinititigan si Lucy. Huwag mong sabihin sa akin, edited to, dahil kinuha ko mismo ang original files mula sa security office. Napatulala si Lucy. Hindi niya alam kung paano makakalusot sa pagkakataong ito. Halos hindi siya makahinga sa bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Hindi. Hindi totoo yan, Steve. That's not me. It's a setup. Pilit niyang paliwanag. Pero alam niyang kahit siya ay hindi kumbinsido sa sariling sinabi. Lucy, nakita ko na ang lahat. Singit na Steve. At hindi lang yan. Inimbestigan ko rin ang testimonya ng mga kasambay sa mansyon. Lahat sila, nagsasabing may kakaiba sa kilos mo bago mangyari ang insidente. May nagsabi pang nakita kang may dalang kahon ng alahas bago pa lumabas si Zera sa bahay. No, they're lying! Hiyaw ni Lucy. Pero sa tabi niya ay unti-unting nanghina si Tasha. Alam niyang wala nang kawala ang anak niya. Lucy! Bulong nito at tila may paninisi. Hindi ko matanggap na magagawa mo to, Lucy. Malamig na sabi ni Steve. Ginamit mo ang pamilya ko, pangalan ko, para ipahamak ang isang inosenteng tao. Hindi mo ba naisip kung ano magiging epekto nito kay Nathan? Hindi nakapagsalita si Lucy. Tila bigla siya napipe sa harap ng binatang noon pa man ay gustong-gusto niyang mapa sa kanya. Huminga ng malalim si Steve at marahang tumayo. Dahil sa ginawa mo, I have no choice but to break our engagement. What? Sabay na sigaw ni na Lucy at Tasha. You heard me. Sagot ni Steve. Hindi ko hayaang mapangasawa kung isang taong handang manira ng buhay ng iba para lang sa sariling interes. Hindi mo ako pag-aari, Lucy. At hindi mo rin pag-aari ang pamilya ko. Gumuho ang mundo ni Lucy sa narinig. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang katotohanang hindi siya mahal ni Steve o ang katotohanang tuluyan ay siyang nawala ng lugar sa buhay nito. Samantala, ay isang lihim na ngiti ang sumilay sa labi ni Steve. Hindi lang niya natulungan si Zera,
pero napanagot na rin niya ang tunay na may sala. At ngayon, ay mas malinaw na sa kanya kung sino talaga ang babaeng nais niyang protektahan. At hindi iyon si Lucy. Pero nagulo ang diwa ni Steve, maging ang buong mansyon, nang biglang dumating si Doña Leticia Mariano. Walang sino man na nakakaalam na uuwi ito ng Pilipinas. Pagkababa pa lang na matanda mula sa kanyang mamahaling sasakyan, ay agad siyang sinalubong ng mga kasambahay na tarantang nagsipaghilera. Mom, gulat na sambit ni Steve, hindi makapaniwala sa biglaang pagbabalik ng ina. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, ay mabilis na lumapit si Lucy at buong arte na niyakap ang Donya. Tita Letty, oh, you're finally here. Hindi niyo po alam kung gaano ko kayo na-miss. Ngumiti ang Donya at hinaplos ang buhok ng dalaga. Lucy, iha, kumusta ka na? Napakaganda mo pa rin as always. Samantala si Tasha naman ay palihim na nagbuntong hininga ng maluwag. Alam niyang kakampihan ng Donya ang kanyang anak at mukhang masosolusyonan na ang problema nilang magkakampi. Napatingin si Doña Leticia kay Steve at agad na nagdilim ang kanyang mukha. Ikaw, may dapat kang ipaliwanag sa akin, Steve. Hindi pa man nakakapagpaliwanag si Steve ay nauna magsalita si Lucy at dramatikong umiiyak na parang api-apihan. Tita Letty, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Bigla na lang po akong iniwan ni Steve. Ayaw na niya po sa akin at ang mas masakit pa doon, ipinagtatanggol pa niyang babaeng nagnakaw ng alahas ko. Nagpanting ang tenga ni Doña Leticia. Anong pinagsasabi mong babaeng nagnakaw? Nagpatuloy sa pag-arte si Lucy. Si Zera po, Tita Letty. Siya po yung dating kasambahay namin. Nahuli siya may dalang mga alahas ko pero sa halip na ipagtanggol ako ni Steve, siya pa nagpiansa sa babaeng yon. Pinapabayaan na po ako ng fiancé ko. Agad na bumaling ang tingin ng Donya kay Steve. Steven Mariano, totoo ba sinasabi ni Lucy? Maring napakuyom ang kamao ni Steve. Alam niyang hindi siya basta-basta paniniwalaan ng ina. Pero wala siyang balak magpatinag. Ma'am, alam ko matagal mo nang gusto si Lucy para sa akin. Pero hindi ko pwedeng sikmurahin ang panlolokong ginawa niya. Hindi panlolokong ipagtanggol ang sarili ko. Singit ni Lucy. Ma'am, may ebidensya ako. Mading sabi ni Steve, saka muling inilabas ang flash drive mula sa kanyang bulsa. May CCTV footage ako nagpapatunay na si Lucy mismo naglagay ng alas sa bag ni Zera. Sinadya niyang ipahamak si Zera para lang sirain ang pangalan niya. Napakunatan noon ni Doña Leticia. Ebidensya? Yes, ma'am. Sagot ni Steve. At hindi lang yon. Kinausap ko ang ilang staff sa mansyon at lahat sila ay nagsasabing may kakaiba sa kilos si Lucy. Bago mangyari ang lahat. Hindi nagnakaw si Sarah. Siya ang biktima dito. Ngunit bago pa niya maipakitang ebidensya ay lumapit si Tasha at nagkunwaring umiiyak din. Doon, Leticia. Huwag na ho nating pahabain ito. Ang mahalaga iligtas si Lucy at maayos pa rin ang pamilya natin. Kahit naman po wala ng ebidensya, ay halata namang ginagamit lang ng babaeng yun ng anak niya para umakit ang mayaman. Sumang-ayon si Lucy. Oo nga, Tita Letty. Hindi ko alam kung anong gayumang ginawa ng babaeng yun kay Steve, pero kahit anong gawin niya, hindi siya bagay sa kanya. Ako ang nararapat sa anak niyo. Lalo nag-init ang dugo ni Steve sa narinig. Lucy, huwag kang magsalita ng ganyan kay Zera. Hindi mo siya kilala. Napailingan Donya at malakas sa bumuntong hininga. Enough! Lahat ay napatingin sa Donya. Steven, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa'yo, pero isa lang ang sigurado ako. Nagiging matigas ang ulo mo. Alam mong Lucy is the best choice for you. Pero ano ginagawa mo? Pinagtatanggol mo ang isang babaeng wala namang halaga sa pamilya natin. Napatitig si Steve sa ina. Noon lang niya naramdaman kung gaano talaga kalaki ang kontrol ng kanyang pamilya sa kanyang buhay. Mama, hindi ito tungkol sa kung sino ang best choice para sa akin. Maliin niya ang sagot. Tungkol ito sa tama at mali. At kung pipiliin ko lumaban para sa tama, gagawin ko. Muling nagsalubong ang tingin nila ng ina. Hindi bumigay si Steve. Hindi na siya ang dating batang sunod-sunuran sa lahat ng gusto ng pamilya niya. Ngunit sa huli ay si Steve pa rin ang napagalitan. Siya pa rin ang masama sa paningin ng ina. Steven, mag-isip-isip ka. Bago ko sabihin sa daddy mo ang lahat ng kahiyang idinudulot mo sa pamilya natin. Babala ni Doña Leticia bago siya tuluyan lumabas ng opisina.
Naiwang nakangiti si Lucy habang pinipigil ang ngisi ni Tasha. Alam nilang panalo sila ngayon. Ngunit sa kabila ng lahat, ay nanatiling matatag si Steve. Hindi pa tapos ng laban at sa pagkakataong ito, ay handa na siyang ipaglaban ang sarili niyang desisyon. Lalo na kung ang desisyong iyon ay para kay Zera at kay Nathan. Kahit matapos ang komprontasyon sa mansyon, ay hindi huminto si Steve sa pagtulong sa mag-ina. Mas madalas na niya ngayon dalawin si Nathan sa school at ihatid pa uwi. Hindi rin niya pinalampas ang pagkakataong makilala pang mabuti si Zera. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, ay hindi pa rin lubos na maintindihan ni Steve kung bakit napakalakas ng hatak ni Zera sa kanya. Oo, maganda ito. Pero hindi lang yon. May kakaiba sa kanya. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman kay Lucy. Isang gabi sa bagong apartment na mag-ina, pagkatapos ng hapunan ay nagpresenta si Steve na hugasan ang pinagkainan nila. Bagay na ikinagulat ni Zera. Hindi mo na kailangan gawin yan, Steve. Natatawang sabi ni Zera habang inaayos sa mesa. Ngumisi si Steve. Come on, hindi mo ko kailangan tignan na parang first time ko magugas ng plato. Sa totoo lang, first time ko ang makakita ng mayamang abogado na naguhugas ng plato sa bahay ng isang katulad ko. Nagbiro si Zera, pero hindi niya napigilan ng pagtibok ng puso niya nang mapansin niyang parang natural lang kay Steve ang pagiging simple. Natapos ni Steve ang ginagawa niya at bumaling kay Zera. Gusto mo bang lumabas saglit? May magandang coffee shop malapit dito para makapag-relax ka naman kahit sandali. Saglit siyang nag-alinlangan pero nung marinig niyang nagmakaawa si Nathan. Mama, please, para makapasyal ka naman, lagi ka na lang nasa bahay. Napatawa si Zera. Hindi ko alam kung kakuntsaba ka ni Steve o talagang gusto mo lang akong paalisin dito. Natatawang biro niya sa anak. Sumimangot si Nathan. Siyempre, gusto ko lang na makapagpahinga ka, Mama. Lagi ka na lang nagtatrabaho. Sa huli ay napapayag din siya ni Steve. At sa coffee shop ay hindi maintindihan ni Zera kung bakit parang biglang bumagal ang oras habang magkasama sila ni Steve. Ang dating seryoso at laging abala sa trabaho, ngayon nakangiti sa harapan niya. Tila walang iniintinding problema. So, Zera, panimula ni Steve habang hinahalo ang kape niya. Ano pangarap mo nun? I mean, bago pa nangyari lahat ang to. Saglit na natigilan si Zera. Hindi niya naisip na may magtatanong pa niyon sa kanya. Dati? Sagot ni Zera matapos ng isang buntong hininga. Gusto kong maging guro. Gusto kong makapagturo sa mga batang hindi kaya mag-aral sa pribadong paaralan. Then, why didn't you? Ang buhay, minsan hindi natin kontrolado. Malungkot ang sagot ni Zera. Nagbuntis ako kay Nathan, nawala ang asawa ko at kinailangan ko magtrabaho para sa kanya. Hindi ko na nagawang habulin ang pangarap ko. Saglit silang natahimik pero hindi iyon yung tipong nakakailang. Sa halip ay parang ito yung klase ng katahimikan kung saan mas nauunawaan nila ang isa't isa. Biglang nagsalita si Steve. You know, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka pa rin bumalik sa pag-aaral kung gugustuhin mo. Napangiti si Zera. Kung ganyan ang kadali yun, matagal ko nang ginawa. I can help you. Seryosong sabi ni Steve. Hindi lang dahil gusto kong tulungan ka, kundi dahil naniniwala ko, deserve mong maabot ang pangarap mo. Hindi alam ni Zera kung anong sasabihin. Sa loob ng maraming taon ay ngayon lang may nagparamdam sa kanya na may nagmamalasakit ng ganito. Steve, sobra-sobra na ang tulong mo sa amin ni Nathan. Hinawakan ni Steve ang tasa ng kape niya at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Gusto kong tumulong, Zera. Hindi lang dahil sa nangyari nun, kundi dahil. Napatingin si Zera sa kanya. Hinihintay ang susunod na sasabihin niya. Dahil gusto ko nandito ako para sa inyo. Seryosong wika ni Steve. Nagtagpo ang mga mata nila. Para bang may kung anong hindi nila masabi pero parehong nararamdaman. Umiwas ng tingin si Zera at biglang kumabog ang kanyang dibdib. Ayaw niyang umasa. Ayaw niyang bigyan ng ibang kahulugan ang ginagawa ni Steve. Pero bakit parang nagbabago na ang nararamdaman niya? At hindi niya alam na ganoon din si Steve. Sa paglipas ng mga linggo ay lalong naging malapit sina Zera at Steve. Hindi nila inamin ng direkta pero alam nilang may nabubuo sa pagitan nila. Isang bagay na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. At dumating na ang karawan ni Nathan.
Ipinangako ni Steve na magiging espesyal ang araw na yon. Kaya naman nag-book siya ng isang private staycation sa isang beach resort. Doon ay silang tatlo lang. Malayo sa gulo, sa mansyon ng mga Mariano, at sa anino ng nakaraan ni Zera. Happy birthday, buddy! Masayang bati ni Steve kay Nathan habang inabot ang isang regalo. Napangiti ng malaki ang bata. Wow! Ang laki nito, Tito Steve! Tingnan mo kung magugustuhan mo. Sagot naman ni Steve habang nakatingin kay Zera na nakangiti din. Binuksan ni Nathan ang kahon at tumambad sa kanya ang isang bagong tablet. Ang ganda nito! Napasigaw si Nathan sa tuwa. Para makatulong sa pag-aaral mo. Dagdag ni Steve. Biglang niyakap ni Nathan sa Steve. Thank you, Tito Steve. Ang bait-bait mo. Natawa naman si Steve at ginulo ang buhok ng bata. Samantalang si Zera ay hindi maiwasang makaramdam ng init sa puso niya habang pinagmamasdan ng dalawa. Wala pa silang masyadong napag-uusapan tungkol sa lumalalim nilang damdamin, pero ramdam niya may kung anong espesyal sa pagitan nila. Matapos ang buong araw ng kasiyahan sa beach, paglangoy at pagkain ay nakatulog na ng mahimbing si Nathan sa kanyang kwarto. Samantalang sina Zera at Steve ay nanatili sa veranda, pinagmamasdan ng tahimik na dalampasigan. Salamat, Steve. Mahina ngunit taus-pusong sabi ni Zera. Bumaling si Steve kay Zera. Para saan? Sa lahat, sa tulong mo sa amin ni Nathan. Sa pagiging nandyan palagi, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Saglit siyang natahimik bago muling nagsalita. Minsan, iniisip ko, bakit mo ginagawa lahat ng ito para sa amin? Napangiti si Steve. Pero may seryoso sa kanyang tingin. Honestly, hindi ko rin alam kung paano nagsimula. Ang alam ko lang, gusto kong tulungan ka at gusto kita makasama. Hindi agad nakasagot si Zera. Huminga ng malalim si Steve. I tried to ignore this feeling, but the more I spend time with you, the more I realize I don't want to just help you, Zera. I want to be part of your life. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa pagitan ng katahimikan, may kung anong hindi nila masabi ngunit nararamdaman nilang dalawa. Napalunok si Zera. Steve. Hindi niya na ituloy yan sasabihin dahil dahing-dahang lumapit si Steve at bago pa niya mapigilan ang sarili, ay naramdaman niya ang malambot ngunit mapusok na halik nito sa kanyang labi. Nanginginig ang katawan ni Zera, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa damdaming bumalot sa kanya. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, ay muli niyang naramdaman ang init ng pag-ibig. Hindi na nila napigilan ang bugso ng damdamin. Sa gabing yon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, at sa tahimik na hampas ng alon, ay tinanggap nila ang isa't isa. Wala ng alinlangan at wala ng takot. At sa unang pagkakataon ay kapwa nila isinuko ang kanilang sarili sa damdamin nilang hindi na nila kaya pang itago. Nang mga sumunod na araw, matapos ang gabing yon, ay naging mas malapit sina Zera at Steve. Hindi man nila ito agad inamin sa isa't isa, pero alam nilang isang espesyal na relasyon ang namamagitan sa kanila. Masaya sila. Masaya sa bawat sandali, sa bawat titig at sa bawat lihim na halik. Ngunit ang kasiyahan nilang dalawa ay hindi lingid kay Lucy. Tahimik itong nagmamatsyag at nang makumpirma niyang nagtatrabaho si Zera sa opisina ng kaibigan ni Steve, ay agad siyang gumawa ng hakbang. Abala si Zera sa pag-aasikaso ng mga papeles nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Ikaw palang kalandian ng fiancé ko! Sigaw ni Lucy, dahilan upang mapalingon ang lahat ng empleyado sa opisina. Nagulat si Zera, lalo na makita si Lucy na galit na galit habang palapit sa kanya. Anong pinagsasasabi mo? Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Lucy. Sino ka ba para agawin sa akin si Steve? Hindi mo ba alam na ikakasal na kami? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Zera. Napaatras siya at tila hindi makapaniwala. Ikakasal? Bulong niya sa sarili. Hindi niya inakala na ang lalaking minamahal niya ay may matagal ng pangakong kasal sa iba. Napansin ni Lucy ang reaksyon ni Zera kaya lalo siyang natuwa. Ayan, nagulat ka, di ba? Akala mo siguro totoo lahat ang sinabi niya sa'yo, no? Sinungaling siya, ginagamit ka lang niya. Sinubukan ni Zera na maging kalmado pero hindi niya maikubli ang sakit na nararamdaman niya.
Ngayon, umalis ka na rito. Dagdag pa ni Lucy. Wala kang lugar sa mundo namin ni Steve. Ngunit bago pa siya makasagot ay biglang bumukas muli ang pinto. Lucy, tama na! Malalim ang boses ni Steve habang mabilis siyang lumapit sa kanila. Steve! Lumapit si Lucy sa binata at mariing hinawakan ang braso nito. Sabihin mo sa babaeng to na wala siyang halaga sa'yo, na ako lang ang mahal mo! Napatingin si Steve kay Sarah, halata nag-aalangan. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay nauna na si Sarah. Tama bang sinasabi niya? Tanong ni Sarah na may lungkot sa boses. Ikakasal kayo? Hindi agad nakasagot si Steve. Kitang-kita sa mukha niya ang kagustuhang magpaliwanag pero nahuli na siya. Ang pananahimik niya ay nagsilbing kasagutan kay Zera. Napangiti si Lucy, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pangiinsulto. Ayan, kita mo na. Umalis ka na sa buhay namin. Napakuyom ang mga kamao ni Zera pero pinilit niyang panatilihin ang kanyang dignidad. Wala kang kailangang ipaliwanag, Steve. Malamig nitong sabi. Salamat sa lahat ng tulong mo. Pero ayoko na maging bahagi pa ng kalokohan niyo. At bago pa siya pigilan ni Steve ay humakbang siya paalis, dalan sakit at pagkabigo na hindi niya inasahan. Naiwan si Steve na nakatingin lang kay Zera. Gusto niyang habulin ito, gusto niyang pigilan. Pero alam niyang kailangan niyang ayusin ang gusot na ito. Ang tanong, paano niya mapapaniwala si Zera na siya ang tanging babaeng mahal niya? Hindi na napigilan ni Steve ang galit. Mula sa opisina ni Attorney Jake ay agad siyang nagtungo sa mansyon. Wala siyang pakialam kung anong oras na, kung pagod na siya. Ang tanging gusto niya ay matapos na ang kasinungalingang ito. Steve! Steve, sandali nga lang! Habol ni Lucy habang mabilis na bumababa sa kanyang kotse. Pumasok na si Steve sa mansyon at dumiretso sa sala. Pero hindi nagpatinig si Lucy. Agad niya itong sinundan. Tama na tong kalokohan, Lucy! Galit na sigaw ni Steve, dahilan para magulat ang ilang kasambahay na nasa paligid. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Pagsisinungaling ni Lucy kahit halatang kinakabahan siya. Lumapit si Steve at ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyong. Alam kong ikaw ang nag-frame up kay Zera. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nakulong. Nanlaki ang mga mata ni Lucy pero agad siyang umising. At ano namang ebidensya mo para sabihin yan? Huwag mo kong gawing tanga, Lucy. I have the real CCTV footage now, remember? Hindi na yung binigay mong edited version sa mga pulis. Natigilan si Lucy. Alam niyang hindi na siya makakatakas sa kasinungalingan. Pero imbes na matakot ay lalo lang siya naging palaban. Fine! Oo na! Pasigaw niya sagot. Ako na nag-frame up sa babaeng yon. Pero ano naman ang magagawa mo? Hindi ka naman paniniwalaan ng mami mo. Nagdilim ang mukha ni Steve. Wala kang puso. Madiin niyang sabi. Really? Sarkastikong sagot ni Lucy. Ano bang magagawa ko kung tanga-tanga ang babaeng yun? Sinabi ko lang na ilagay niyang gamit ko sa bag niya, tapos ayun. Hindi niya man lang kayang ipagtanggol ang sarili niya. Buti nga sa kanya. Mas bagay sa kanya ang kulungan. Galit na galit si Steve. Hindi niya sukit akalaing ganito kasama ang babaeng minsang ipinagkatiwala sa kanya ng pamilya niya. Wala kang kahit anong pagsisisi. Malamig na tanong ni Steve. Ngumiti naman si Lucy. Isang ngiting puno ng pangmamaliit. Wala. At ano ngayon kung nalaman mo? Gusto mo sabihin sa mami mo? Sige lang, gawin mo. Pero sa tingin mo ba paniniwalaan ka niya? Ikaw na ilang taon niyang hindi nakasama? Ako pa rin ang anghel sa paningin ng pamilya mo, Steve. At ikaw ang lalabas sa traidor. Napakuyom ng kamao sa Steve. Hindi siya makapaniwalang kaya ni Lucy magsalita ng ganito. Nang biglang bumukas ang malalaking pintuan ng mansyon, napalingon silang lahat at bumungad ang matikas ngunit malamig na presensya ni Doña Leticia Mariano. Ang kanyang mga mata ay nalilisik at ang postura niya ay nagsasabing hindi na siya magpapaloko pa. Kung si Steve ay traidor, Lucy. Malamig niyang tinig na bumasag sa katahimikan. Ano pa ang tawag mo sa sarili mo? Dagdag nito. Nanlaki ang mata ni Lucy. Tita Leticia, hindi po. Nanginginig ang kanyang boses, halatang hindi niya inaasahan ang pagdating ng matriarka ng pamilya Mariano. Napatingin si Steve sa kanyang ina. Hindi niya akalain na narinig nito ang lahat. Huwag mo akong gawing tanga, Lucy. Madiin ang bawat salita ng Donya. Narinig ko ang lahat.
Ikaw ang nag-frame up kay Zera Ramirez. Ikaw ang dahilan kung bakit nakulong ang isang inosenteng babae. At ikaw ang naglakas loob na tapakan ng pangalan ng pamilya ko. Napaatras si Lucy, hindi malaman kung paano ipapaliwanag ang sarili. Tita, hindi po totoo yan. Pinag-iinitan lang po ako ni Steve. Pilit niyang depensa sa sarili. Sapat na! Naputol ang pagsisinungaling ni Lucy nang biglang itaas ng Donya ang kanyang kamay. Nagtanong-tanong na ako sa mga tauhan natin. Alam ko ng tunay mo ugali at hindi ko hahayaang isang katulad mo ang maging bahagi ng pamilya namin. Nanlambot si Lucy. I call off this wedding! Malakas at mariing pahayag ni Doña Leticia. At ikaw, Lucy Ferrer, pinalalayas na kita sa mansyon na ito. Wala ka ng lugar dito. No! Halos pasigaw ang reaksyon ni Lucy. Biglang bumukas ang pintuan at dumating ang kanyang ina, si Tasha. Ano tong kaguluhan na to? Gulat na tanong ni Tasha habang mabilis na lumapit sa anak. Madam, anong ibig sabihin nito? Huli na ang lahat, Tasha. Matigas na sagot ni Doña Leticia. Alam ko na kung anong klaseng tao ka at ang anak mo. Matagal ko na kayong pinagbibigyan pero hindi na ngayon. Madam, magpapaliwanag po kami. Nanginginig na lumapit si Tasha pero tumalikod lang si Doña Leticia. Hindi ko na kayo gustong makita pa sa mansyon na ito. Guard! Agad na lumapit ang dalawang security guards ng pamilya Mariano. Palabasin na mag-inang to. Ayoko na makita kahit anino nila dito sa pamamahay ko. Madam, huwag po, pakiusap. Mabilis na lumuhod si Tasha sa harapan ni Doña Leticia habang si Lucy naman ay patuloy na umiiyak. Hindi na ako maaawa sa inyo. Mariing tugon ng Donya. Masyado kayong naging gahaman at hindi ko papayagang masira pang anak ko sa kamay ng isang tusong babaeng katulad mo, Lucy. Wala nang nagawa mag-ina nang sapilitang inilabas sila ng mga gwardya. Kahit anong pakiusap at pagmamakaawa nila ay nanatiling matigas si Doña Leticia. Habang naglalakad palabas si Lucy, ay hindi nito mapigilan tumingin kay Steve. Ikaw ang may kasalanan nito dahil sa'yo nawala sa amin ang lahat. Sambit niya habang lumuluha. Ngunit matigas ang tingin ni Steve. Dahil sa'yo rin mismo, Lucy. Ikaw ang sumira sa sarili mong buhay. Sa huli, luhaan at tuluyang nawala sa mansyon ang mag-inang Ferrer na hindi na muling makakabalik pa. Matapos ang lahat ng kaguluhan, si Steve ay hindi maipaliwanag ang tuwa at pasasalamat sa kanyang ina. Sa wakas ay namulat na rin ito sa katotohanan at nakita ang tunay na kulay ni Lucy at Tasha. Sa isang tahimik na gabi sa mansyon ay lumapit si Steve kay Doña Leticia. Ma'am, gusto kong sabihin sa iyo ang totoo. Seryoso niyang simula. May mahal na akong iba at hindi si Lucy yun. Napatingin sa kanya ang Donya, may halong pagtataka sa mga mata. Sino Steve? Napangiti si Steve. Si Sarah, ma'am. Mahal ko siya at gusto kong makasama siya sa habang buhay. Nagulat ang Donya, ngunit hindi niya itinago ang interes. Si Zera Ramirez? Ang babaeng muntik na masira ang buhay dahil sa kasinungalingan? Tumango si Steve. Yes, ma'am. Pero hindi lang yun. May isa pang bagay na dapat mong malaman. Nagpakawala ng buntong hininga si Doña Leticia. Ano yun, Steve? Hindi lang siya basta, Zera Ramirez. Sagot ni Steve. Siyang anak ni Aling Isay. Nanlaki ang mga mata ng Donya. Si Isay? Ang dati naming katulong? Oo, ma'am. Siya yung tapat na naglingkod sa atin nun. Alam ko matagal na kayo nawala ng connection sa kanya pero si Zera nag-iisang anak niya. Halos mangilid ang luha sa mata ng matriarka. Hindi ko akalain. Iyon pala siya. Nang gabing yon ay sinamahan ni Doña Leticia si Steve upang puntahan si Zera. Nasa labas ng apartment si Steve at pilit na kinakausap si Zera. Zera, please, mag-usap tayo. Pagsusumamo niya. Ayoko, Steve. Niloko mo ko. Sagot ni Zera mula sa loob ng apartment. Fiancé mo pala si Lucy tapos nagpakasaya ka sa akin? Ano ako, panakit butas? Zera, hindi mo naiintindihan. Mariing sagot ni Steve. Hindi ko ginusto ang engagement na yon. Matagal ko nang gusto makawala at ginawa ko na rin. Please, lumabas ka. Bago pa makasagot si Zera ay isang malamig ngunit banayad na tinig ang narinig niya. Iha. Napamulagat siya. Pamilyar ang tinig na iyon. Ngunit hindi niya inaasahang maririnig ito ngayon.
Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang isang matandang babae, si Doña Leticia Mariano. Nagulat si Sarah. Maging si Nathan na nasa tabi niya ay nagtataka. Lumuha si Doña Leticia habang nakatingin kay Zera. Ikaw pala ang anak ni Isay. Sino po kayo? Tanong ni Sarah na hindi pa rin makapaniwala. Hinawakan ni Doña Leticia ang kanyang kamay. Ako si Leticia Mariano at matagal ko nang kilala ang iyong ina. Si Isay ay isang tapat at mabuting tao. Kung alam ko lang sana ang nangyari sa kanya noon, hindi ko siya hayaang mahirapan. At kung alam ko lang na ikaw ang anak niya. Maluhaluhang tinapunan niya ng tingin si Steve, saka bumalik kay Zera. Ay matagal na kitang niyakap bilang bahagi ng pamilya namin. Hindi na napigilan ni Zera ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya akalaing may ganitong connection pala sila ni Steve. Nagpakumbaba si Doña Leticia at buong pusong nagpakilala kay Nathan. Tulad ng ina mo ay hindi ako bulag sa katotohanan, iho. Marami kayong tiniis dahil sa kasinungalingan. Pero tapos na yon. Narito ako. At gusto kong bumawi. Nagulat si Sarah. Ngunit hindi niya mitanggi ang init na bumalot sa kanyang puso. Lumapit si Steve at maingat na hinawakan ng kamay ni Zera. Hindi na kita papakawalan, Zera. Bulong niya. Dahan-dahang tumango si Zera at sa unang pagkakataon ay isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa kalaunan ay naging masaya at maayos ang pagsasama ni Steve at Zera. Nabigyan ng magandang kinabukasan si Nathan at unti-unting natutunan ni Zera na muling magtiwala at magmahal. At sa isang marangyang hardin, sa ilalim ng mala fairy tale na dekorasyon, ay naganap ang kasalan ni Steve Mariano at Zera Ramirez. Habang naglalakad si Zera patungo sa altar, ang kanyang puso ay puno ng ligaya. Ang dating babaeng inapi at pinahirapan, ngayon naglalakad patungo sa kanyang pinakamaligayang yugto ng buhay, ang maging asawa ng lalaking minahal niya ng buong puso. Sa dulo ng seremonya, nang sinabi ng pari ang mga salitang, "Maaari mo nang halikan ang iyong asawa." Hindi na nag-atubili si Steve, nagawaran ng isang matamis at punong-puno ng pagmamahal na halik si Zera. At doon nagsimula ang kanilang walang katapusang kaligayahan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!